how long can they sustain this this narrative? Matagal pa eh, di ba? Dahil September 23 pa yung tawag dito, confirmation of charges diyan sa ICC. Eh ano pa lang ngayon? April 3 pa lang. Eh how long can they sustain this narrative to make sure na hindi siya makakalimutan? Di ba? Well, susubukan nila, pero sabi nga natin kanina, yung mga variables na dati ay in place para dyan ay wala na. No? Halimbawa, yung mga planong malalaking rally, nagsisimula na mag-fizzle out eh. Yung plano nila nung birthday ni Digong dito sa Manila, sa Liwasang Bonifacio at saka sa Paco Auditorium, nag-fizzle out, di ba? Tapos yung ang natira lang basically yung sa Davao, na expected naman. So, yun yung isa, no? Nag-agitate ka para mag-mobilize. Eh wala na nagmo-mobilize. So, saan aabutin yung agitation mo, no? Ikalawa, marami na silang problema, no? Buti nga may nag-i-interview pa kay Harry Roque habang siya ay nagpa-file ng asylum, no? Pag nasampa na yung kaso niya sa human trafficking at saka sa money laundering, eh magdi-disappear na naman 'yan dahil pwede na siyang i-extradite. At duda ako kung maaprubahan yung kanyang asylum maliban pa sa 43,000 yung nakapila ay kung ang kaso niya ay human trafficking, no? Si Bato buti lumantad na dahil nung nakaraang linggo nawawala. No? So, ngayon, on the offensive na naman siya. No? Until, mabalitaan na naman niya na may warrant. Although sinasabi niya ngayon ay willing na naman siya na sumama kay Digong sa ICC. No? Until may rumors na naman na nandiyan na yung kanyang warrant, babawiin na naman niya yan. Tapos yung mga vloggers, medyo natatahimik. Dahil nga napahiya na sila doon sa TRICOM hearing. At yung iba ay sinampahan ng kaso ng cyber libel. No? Kung ako si Sasot, kakabahan ako kay assassin eh. No? Delikado 'yun pag nagsampa ng cyber libel eh. Pangkwalang 'yun eh, pang confuse, pero yung layunin talaga ng assassin ay hindi libel, hindi cyber libel. Maniwala kayo. No? Ayun yung so, ibig sabihin on the defensive sila, katulad ng pinag-usapan natin ng previous episode. So, ano yung isusustain mo? Ano yung i-agitate mo? Saan mo dadalhin itong narrative na ito? Kung di ba? Kung wala na masyado yung apoy, ay balak nila buhusan ng gasolina. Ang gasolina, itong Senate hearing, parang hindi. Parang hindi. No? Yeah. Kaya, katulad na pinag-usapan natin kanina, duda ako kung ito ay magagamit dito sa pagpapatuloy at pag-sustain ng kanilang narrative. Agree ako. Ako, indicator na yung... ako, very appropriate yung image kanina nung simula nung hearing na sila ni Bato tapos bilang walang tao nakaharap. Para sa akin, yun na yung pinakamalinaw na indicator sa ang papunta itong narrative na pilit pa rin nilang itutulak. Wala na nawawalan ka na ng audience, diba? Nawawalan ka na ng kausap, nawawalan ka na ng taong nakikinig sa'yo. Diba? Yun yung point. Kasi, quite honestly, mahaba ang 6 na buwan. Ito nga 5 buwan pa Wala pa ka tayong 1 month Mula inaresto si dating Pangulong Duterte, March 11 yun, di ba? Wala pa siyang buwan. At and wala na. Di ba? Ubus na ang kwento Kasi, how many things can you say, di ba, about it, di ba? Ubus na Wala ka nang, and wala na, yung mga tao, siyempre, unti-unti na nagbabalikan sa kanilang regular programming, di ba? Kanilang ordinaryong buhay, di ba? At kung wala nang bagong lalabas, di ba? Wala ka nang magiging additional handles, di ba? O flashpoints na maaaring magamit mo pa to buhayin uli yung At tingin ko, napaka-importante yung sinabi ni Sir Ronald kanina, di ba? Na mas yung normally inaasahan mo para buhayin yung ganyang klaseng naratibo, yung iyong mga trolls at yung mga influencers mo, maski sila medyo nasindak dahil nga dito sa ginawang TRICOM hearing at dahil nga sa mga ibang mga kasong sinampa. Diba? So, maski sila, hinahabol na rin at pinagbabayad na rin para sa kanilang mga madaming kasalanan sa pagkakalat ng kasinungalingan, paninira, etc., harassment, etc. So, maski yun, nalilimitahan na yung kanilang galaw, diba? Doon sa kanilang espasyong yon. So ako, I don't think kakayaning masustain ito another 2 months, diba? Much less hanggang September
Para sa susunod na ano, maiiwan na yan, di ba? Magkakaroon na ng ibang issue, mangyayari eleksyon, under yung impeachment, at magkakaroon na ng ibang mga isyung magte-take up ng atensyon at ng oras ng taong bayan, di ba? At pati na rin yung mga actors na kumikilos dito. Actually, pwede pang masustain eh. Pwede ko ibigay sa kanila yun eh. Kung yung susunod na hearing at yung mga hearings after nyan, ay magdala sila ng malaking salamin. Tapos iharap nila sa sarili nila. Habang nagsasalita sila, kausap nila yung sarili nila. Tingin ko yun, masusustain eh. Compelling yun eh. Lalo na yung sinabi ni Bongo kanina, sabay-sabay nilang sabihin, send him home. Send him home. Tapos na gano'n yung salamin, kaharap mo, di ba? Tingin ko kayang i-sustain, no?